Sige po, are we ready to start? At kung kung kaya nyo pong mag-open ng camera ay mas okay po 'yon, pero kung hindi naman ay ayos lang naman po. Okay. Sige po, sa pag-umpisa ng ating gawain, tinatawagan ko muna si Pastor Eric. Nandito pa ba si Pastor Eric or nag-exit na siya para sa introduction natin? Wala na yata. Okay. Ayun, nandito. Dito si Pastor Eric. Any introduction bago ko po umpisahan sa panalangin, Pastor Eric? Kayo na po muna at iset ko lang po yung live stream natin para mapanood po kayo sa Facebook. Okay, sige po. No problem. Alright. Sige po, let's start. At bago po yun, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay nyo sa amin ng bagong pagkakataon upang linangin ang aming mga talento, ang aming mga gifts of music, Panginoon, na nagmula po sa inyo. At sa pag-umpisa namin, Panginoon, nais po namin na ikaw ay mapapurihan all throughout our session tonight. Dalangin namin, O Diyos, na magkaroon po kami ng magandang kanyang tahanan namin, magandang panahon, ma-maximize po namin ang oras namin sa pag-aaral namin sa gabing ito. Lord, kayo po ang tumulong sa amin upang ma-absorb po namin ang lahat ng mga aralin, lahat po ng aming pag-aaralan sa gabing ito. Diyos, ay maintindihan namin at may apply namin sa kanya-kanyang churches po namin. Lord, inaangkin namin ng katagumpayan dahil alam namin na ikaw ay kasama namin. Kayo rin, Panginoon, ang mag-bless sa mga kapatid namin na nagpaplano na mag-join. Tulungan niyo po sila upang maka-join po sila ng mas maaga, O Diyos, at mas marami po silang matutunan. Thank you, Lord. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Instrumental Proficiency and Worship Band Skills. Doon po sa title niya ay nandoon na po mismo yung ating pag-aaralan. Instrumental Proficiency, paano ba natin i-improve yung mga instrumentals natin. Yung worship band, yung basic 4-piece na band natin sa church. Ano po? The keyboard, guitar, bass, and drums. Okay? At kung gusto nyo po ng additional na mga lessons sa mga accessories or sa ibang instruments na meron tayo like violin or saxophone, we can request some other trainers who can teach and include that in our worship band. However, the same concept is applied. Ano mga instrumento ang hawak ninyo, may it be full band, piano lang, or guitar lang, or sometimes a cappella, yung mga concept or principles behind ay applicable po siya. No po. So, sa mga enrolled po dito sa subject na ito, bibigyan ko po kayo ng privilege na isama yung inyong mga instrumentalist sa inyong church, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay guitar. Meron po kayong privilege na pwede nyong isama yung mga guitarist po ninyo. Both the beginners, the disciples, or the trainees, at saka yung actual na guitarist po natin sa church. Same with other instruments. Yung keyboardist po natin, drummer, ayun. So expect nyo lamang po na may mga recorded sessions tayo kasi dito po sa subject na ito, may mga techniques akong ituturo at hindi ko siya maituturo online. I mean, real time. So kailangan kong mag-record para maituro yung mga lessons natin on that. Like for example, yung drums. Wala pa akong drums dito sa bahay. Although pwede naman akong mag-uwi pero limited po yung space at saka the quality of the sound mas okay kapag recorded and edited siya. Ngayon, so expect nyo lamang po na may mga lessons po tayong ganon upang mas maunawaan natin yung per lesson. Again, you have the privilege to join or to invite yung inyong mga instrumentalists sa inyong mga churches. Okay? So for tonight, I cannot stay long kasi nagpapagaling pa po ako since Saturday pa po ako bugbog na tuloy-tuloy yung mga ganap natin at kulang sa tulog kaya ito tinamaan ng trangkaso. Ngayon nga po ay kararating ko lang from Rosales. Yan. Okay. Aha.
Nawawala daw po yung audio. How about the others po? Nawala po ba yung audio ko, mga kapatid? Or kay Sir, Loud and ano clear. lang? Okay. So, sa reception lang ni Sir Joel. Okay. So, yun. So, tignan natin if I can sustain up to 2 hours. Pero magkakaroon po tayo ng question and answer after ng ating session. Alright. Okay. So, ibibigay ko muna yung overview. Let me just present you the Word document. Although may PowerPoint tayo mamaya, pero ipakita ko lang po yung overview ng ating pag-uusapan dito sa subject na ito. Ayan. Tandaan po natin na ang subject na ito, kahit na meron po tayong handout, ay hindi po siya 100% na masusunod based on several circumstances. For example, merong mga klase na hindi natin nasunod or merong special topic na kailangan natin mag-extend. Ayun, so it's either magdadagdag tayo ng klase or mababawasan. By the way, may changes po sa ating schedule dito po sa subject na ito. It's gonna be Tuesday and Friday. The same time po, ano po? Tuesday and Friday. Kasi sinisikap ko po na tapusin ang isang subject sa isang buwan para mas marami tayong matapos within a year. Para kung sakali mang mabitin tayo, pwede nating balikan at dagdagan yung level of yung difficulty ng bawat subject na pwede nating balikan. Ayun. Okay. Siguro I needed to close some of my windows. Wait lang po. Okay. Close ko lang po yung iba. Yan. Okay po ba ang nakikita nyo? Ano pong nakikita ninyo, mga kapatid? May distorted po yung ano. Try po nating i-unshare tas share ulit screen. Okay, sige po. Stop share and then share natin. Sige. Share natin ulit. Yan. How about yan po? Okay na po ba? Okay na po. Okay po. Ayun. Alright. Maraming salamat po. Okay. So ayun po dalawang sessions po tayo weekly kasi this is designed to be 8 sessions lang po for the whole month with 2 hours each. But meron po kayong mga external or extra na mga gagawin dahil nga po ito ay intended for proficiency, intended for mastery. Kaya asahan nyo po na mas marami po kayong task, performance task ang tawag natin sa DepEd, na kailangan yung tapusin within a week. So yung lesson natin for Tuesday, kailangan ninyo siyang ipasa for the following Tuesday. Yung lesson natin for Friday, kailangan nyo siyang ipasa the following Friday. Ganun po. Kasi po mastery and proficiency talaga ang inire-require natin dito sa subject na ito. Ayun. Ayun, let's just go over dito po sa ating handout. Dagdag bawas po ito I can add anytime. I can reduce some of the topics. Pero rest assured na ito po yung magiging guide natin. So equip for worship, instrumental proficiency, and worship band skills. Okay, so one of the reasons bakit natin pag-aaralan ito ay para ma-equip tayo, mas maganda yung output, not only in the physical or the sound aspect, pero pati po sa spiritual. Yun naman po ang goal natin. Okay? So, papahapyawan lang po natin. Dito po sa chapter 1, ang pag-aaralan po natin dito ay the role of worship band in ministry. Na-highlight po dito yung mga purpose natin as of the band, and then the roles of each instrument. Ano ba ang ginagawa ni guitarist, bassist, keyboardist? Of course, it differs depende sa type of guitar na tinutugtog natin. For example, if you are the lead guitarist, it differs from your function as the rhythm guitarist or the acoustic guitarist. Okay? And it depends on the song if it is guitar-oriented, piano-oriented, or groove or drums-oriented.
it varies, ano po. But this is just a general concept na it applies in most cases. Ayun. Then here, the concept of one sound, then meron tayong analogy of or the character traits and the application of that character in a worship musician setting. Okay? Then meron tayong mga rehearsal etiquette. I will share you the disciplines that we are doing in our church. I'll be sharing some of the tips and pati yung troubleshooting of the actual problems, okay? Yung actual na mga problema na nangyayari doon na sa mismong event. Then we have the stage dynamics. Dito sa stage dynamics ay kasama po dyan yung paano yung pagtayo natin in front, the sound, gaano ba kalakas dapat ang music natin, the overall volume ng music natin. Excuse me po. And of course, hindi po mawawala ang spiritual preparation. I might include yung mga task natin or ministries natin apart from the music as part of the worship ministry or the music ministry. Ano pa ba yung mga part natin, functions natin, maliban doon sa music na ginagawa natin? Okay? Then meron tayong mga practical activity. It depends on the lesson na matatapos natin per session. Okay? And the worship band flow. Yan po yung sa chapter 1. Chapter 1 supposed to be today. Tignan natin kung matatapos natin lahat itong chapter 1. Okay? Within tonight. Then chapter 2, guitar proficiency. Okay. Siguro nagtataka kayo, bakit kailangan kong pag-aralan ang guitar proficiency? Drummer ako or keyboardist ako. Yes, kailangan nyo pong mapag-aralan lalo na if you are eyeing or if you are appointed as the music director. Iba po yung dating kapag meron kang idea or knowledge about the instruments na ginaguide mo or nililid mo. Ayun. Ang level po ng lahat ng mga proficiency na ituturo natin is in the intermediate level. Okay? So bagamat meron siguro sa inyo na beginner pa lang sa guitar, you can skip actually yung guitar. It's up to you kung paano kayo maghahabol doon sa topic. Kasi intermediate po lahat ito, guitar, keyboard, bass, and drums. Or perhaps ang ilan sa inyo ay mas advanced or mas ahead ng level kaysa intermediate. Yun. So chapter 2 ay guitar proficiency. Ang isinama ko lang po dito ay yung role of the guitar worship, reading chord charts. It includes also the tablature, chord shapes and progressions, then the scale studies. Kasama po dito yung mga different modes, both sa guitar, sa bass, and keyboard. Pag-aaralan po natin yung mga different modes. Ionian, Dorian, Phrygian, at iba pang mga modes. Ayun, yun yung mga ilan sa mga kailangan nating practicein at i-apply, i-master during the days na wala tayong klase. Then, improvisation and expression. Strumming and rhythm techniques, paano magbasa nung itong pattern na down, down, up, up, down, up, at iba pang mga patterns. Then practicing with the metronome. Ayun. Disclaimer lang po, no? In some of the instruments, I'm not as good as how I play the keyboard. Keyboardist po talaga ako, pianist po talaga ako. I might be playing more excellently doon sa piano compared sa ibang instruments. However, if necessary, nakakailanganin natin ng external or ano bang tawag dito? Teacher aid, somebody who is more capable or more excellent doon sa pag-play ng ibang instruments, then I will let them teach during the session. Ayun. Para naman hindi kayo maboring kasi lalo na kung kayo ay mas advanced sa ibang instruments, ang pwede ko lang ituro is in the intermediate level. Ayun, kakailanganin natin ng ibang trainers or teachers. Alright. Then, nandiyan din yung mga references. If you want deeper reading about the topics na ating pag-aaralan, ay mas okay po. Ayan.
So kung pansin ninyo, the guitar proficiency, this covers 2 hours. Pero napakaraming topic. Kaya expect ninyo na every session, hindi ko siya maituturo in depth. May tuturo ko lang superficially, but I will try my best na bigyan kayo ng supplement para i-discuss ang each of the techniques na kailangan ninyong maaral for each of the instruments. Okay. So chapter 3, by the way, you need to undergo lahat po ng instrument na ito, kahit na kayo ay guitarist or keyboardist, kailangan nyo pong matutunan. Yan. So kung first time mong mag-bass guitar dahil drummer ka talaga or keyboardist ka, then you have to perform at least the basic of playing this instrument. Yan. So chapter 3 is the bass, yung role ng bass, syempre yung chord chart and interpreting lines, notations, kasama pa ang notations. Pero hindi po masyado sa notations dahil meron tayong kasunod na subject which is the solfege and oral skills. Ayan. The scales, the groove, metronome timing, and drum locking exercise. Ayan. Kasama rin po dyan yung paano kayo magtutugma ng drummer, then the techniques. Okay? 4 lang po yung nandito sa outline natin, pero there are several techniques actually. Yan. At ituturo din natin lahat yun. The baselines. Of course, hindi nawawala ang spiritual discipline natin for each of the instruments na ating pag-aaralan. Then may mga reflection questions and the references. Chapter 4, this is actually day 4 supposedly. Depende kung maabot natin. So, keyboard proficiency. Ayun. So, I will share everything I know pagdating sa keyboard proficiency, even the techniques that I am using right now, and even the lessons I'm currently into. Okay? Kasi may mga subscriptions din ako from other trainers or from other teachers. Ayun. So, reading chord charts and symbols. Yan. Inversions, arpeggios, improvisation, etc., etc. Scale mastery and the modes. Yan. Improvisation in worship. Paano ba natin pagagandahin yung simpleng chord progression ng isang kanta o paano ba natin tutugtugin yung difficult na chord ng isang kanta. Ayun. So that's keyboard. Next is the drums. Yan. May mga ituturo ako. I can teach na face to or real time ito, pero might as well magtuturo ako na recorded po itong drums. Okay? Yan. Drum notation. Ang isang nakita ko kasi problema dito sa pagtuturo ng drums, pag hindi mo kasama yung estudyante, hindi mo matuturuan. Pero meron akong technique na na-discover na pwedeng mag-practice ang bata na kahit walang supervision ang teacher. Yun, ito po yung pagbabasa ng notations and pag-transform or pag-transcribe ng notation sa mas madaling mabasa ng bata. Yes, as young as he is. Then pag-aaralan din po natin dito yung mga rhythm exercises, mga concepts and strategies in counting like the Academy or the Koday at iba't iba pang mga counting method. Okay? Na kasama din po dito yung traditional, yung 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and the 2 and the 3. Pero this time, I will introduce the Academy and the Koday. Napag-aralan natin ito, pahapyaw lang po doon sa music theory. Yan. The essential drum techniques. Yan. For sure, mag-invite tayo ng mga drummerist. Drummerist talaga. Mga drummers who are more experienced dito po sa pag-drums. Yan. Alright. Yung mga exercises, medyo marami. Dito sa drums, marami akong book ng drums. Yung fill-in. Yung fill-in pa lang, I have a 2 volume ng fill-in. Puro fill-in po yun na makapal siya. Siguro nasa ano siya, 400 pages na puro fill-in lang siya. Ayun. So magsasawa ka kung anong fill-in ang gagamitin mo. I mean, hindi mo magagamit lahat.
Gusto mo naman, fill in ka ng fill in. Intro, fill in. Verse, fill in. Joke lang po. May tamang gamit din ang fill-ins po natin. Alright. Next is, ano na to? Chapter 6. Ayan. Worship band skills, ensemble, and arrangement. Yung pagsasama-sama na natin lahat dito. Yan, function ng worship leader, keyboardist, guitarist, bassist, drummer, vocalist, sound tech. Kasama pala ang sound tech dito. Pero yun nga, ang vocalist at saka sound tech ay merong separate na subject dito po sa MBS. Okay? Kaya hindi natin masyadong pag-aaralan itong vocalist and sound tech, yung church sound natin. The principles of type ensemble, practice drill, song structures. Then, chapter 7, ay kasama din dito yung team rehearsal strategies, mga preliminaries bago kayo mag-conduct ng inyong mga rehearsals. Ayun. Chapter 7 is the heart behind the hands. Ayan na. More on the spiritual matters. Ayun. Siyempre, useless lahat ng may skills natin kung wala ito. Okay? It's the sole purpose bakit tayo nag-develop, bakit tayo nag-i-improve or nag-aaral sa ating mga instruments for the purpose of worship. Ito po yan. Then, chapter 8, from classroom to platform. Ito po ay performance. Okay? Practicum ninyo sa inyong kanya-kanyang church. Sa mga malalapit, I would love na pumunta po sa inyong mga churches. Baguio, kaya po yun. Pakitype nga po kung saan po kayo. Manila, Baguio, pakitype po sa ating chat box kung saan po kayo para makita ko kung how will I plan to visit your churches, kung kakayanin ng ating time, and of course, budget. Yan. Sige, tingnan nga natin. Of course, yung dito sa Urdaneta, Calamba, let's see, kasi may friend tayo dyan, sina Pastor Sydney, nasa Laguna. Bulacan, okay, pwede ang Bulacan. Calamba, okay. Ilocos Norte. Saan po sa Ilocos Norte, kapatid? Alaminos, okay. Hong Kong, ayun, pwede ang Hong Kong. Lilipad ang aming team. Pinili. Alright. Sige, tignan natin ano po kasi may mga connections naman tayo dyan. Meron kaming church dyan sa Ilocos Sur, sa Cabugao. Malapit na yon sa Ilocos Norte. Los Baños. Sige. Laguna. I will coordinate with our friends dyan sa Cavite and Laguna. Baka pwede tayong mag-conduct ng kahit one time na kumustahan. At the same time ay music clinic na rin. Okay. I will arrange. Let's pray for it. Hindi po madali na iayusin ang schedule. Pero kung kalooban ni Lord, He will prepare everything. Ayun. Kasi dito po sa from classroom to platform. Or else, kung hindi man ako makapunta sa inyo, for sure, hindi ko naman mabibisita lahat. Pero yun po talaga yung desire ko para actual na ma-troubleshoot natin and matuto rin ako sa inyong mga dito, routine as a worship band. So from classroom to platform, application. So meron tayong mga workshop and pag-arrange ng mga kanta, simple song, then you will arrange it into something different, a different genre siguro, different tempo or whatever arrangement that you desire. Then the flow of worship, I might include how to introduce new songs. Ayun. Kasi isa sa mga problema natin dito kapag yung song leader natin ay naglalagay ng mga new songs na hindi pa na iparinig doon sa congregation. At ano yung parameter natin para masabi ang isang kanta ay matali at saka pwede na siyang isabak kahit na hindi pa na iparinig. Ayun. So meron tayong mga post-workshop discussion, feedback and mentorship. So kayo, bilang mga estudyante dito sa subject na ito, you will give critics sa mga kanya-kanyang churches or kanya-kanyang team, kanya-kanyang music team ng inyong mga kaklase.
Sorry po, nantok na daw yung anak ko. Pinapapatay niya yung ilaw, pero I can't. Alright. Ayun, pwede pong magsama-sama yung Batangas, Laguna, Cavite. Ayun, pwede. Alright. Mr. Eric, please mark your calendar at lilipad ang ating team doon sa, ano bang region po ito? Ano bang tag sa region na ito? Calabarzon. Southern, Calabarzon. Calabarzon. Okay. Okay, see you. Sige po. Declare na Meron natin. nga pong, may nag-organize na nga po dyan ng ano lang kita-kita lang. Pero kung magiging ganyan, di Ah, mas maganda. yun. Sige, ilagay po namin sa priority ng schedule namin. Ano po? Ayun. Sige, kasama natin si Pastor Joseph at iba pang mga available na worship team members natin dito. Okay. So yun pang overview ng atin pong pag-uusapan dito po sa subject na ito. Ngayon, if sa tingin ninyo ay meron kayong topic na gustong pag-usapan na hindi nakasama dito sa aking outline, kasi ayun nga, masyadong malawak ang scope ng music, itong worship band skills. Actually, kahit isang buong taon sa conservatory, yung pag nag-major ka ng piano, all your years sa conservatory, piano, kung anong major mo, talagang imamaster mo siya for the rest of your stay doon sa conservatory. Ganun po ka broad ang music. Pero dito ay limitado ang ating time at ayoko naman na darating na si Lord, di pa natin natapos yung subject na ito. Ayan. Ayun. So, kung meron kayong mga special topic or desired topic na hindi ko nabanggit or perhaps special techniques included in the instrumental, depende kung anong instrument yon, sabihin nyo lang po. Then, pag-uusapan po natin. And for those who are viewing sa atin pong Facebook, kung pwede rin po kayong mag-comment and collaborate with us if you want to join and share your talent. If you are a guitarist, keyboardist, bassist, or drummer na gusto yung mag-share ng inyong mga skills, gusto yung magturo, please coordinate with me at bibigyan ko kayo ng chance to share whatever talents na meron po kayo. Ayun. Okay. So at this point in time, we are now going to proceed with our chapter 1. Okay. May question po ba or clarification or any expectations dito po sa ating pag-aaral ng worship band skills, instrumental proficiency? Okay. Kung wala, may chat. Ito ng mixer para ngayon. Pwede po ba ninyo isama sa pagtuturo? Papahapyawan lang po natin ang sound, ang church sound kasi meron pong separate na subject ang church sound. Ano po, overview lang po siya dito kung may time pa po tayo. Yan. Pero meron pong separate na subject for the mixing kasama po yung mga equipments. Ewan ko kung pwede ba natin ma-access, Pastor Eric, yung video natin for the church sound. Ay, nagturo na po ako noon hindi pa siya course noon. Yes po, meron. Ayun, sige, we will provide the link na lang po. Coordinate, mag-message lang po kayo sa Mobile Bible School, we will send the link. Or kung estudyante po kayo dito sa subject na ito or sa course na ito, we will provide the link of yung video na yon. Pero hindi rin po siya kasing lalim. Iba pa rin po pag talagang actual na hands-on na kinakalikot natin yung mga mixer. But I will do my best na maituro lahat po ng aking kaalaman sa bagay na yan. Okay. Sige, let's proceed. Pa-confirm if nakikita niyo po yung aking slide.